Kamusta po? Hello po sa inyo mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po si Kamano, inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po ay magkomentuhan na dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Boying, mga kababayan. Dahil ang Sandigan Bayan po ay kanya pong tinitira yata. Dahil po sa sinasabing hindi niya nagustuhan ang desisyon dito po kay Bong Revilla na nakapagpiyansa. Pero meron naman pong banat dyan, si Atty. Topacio. Pakinggan po muna natin itong balita tungkol kay Boying. At isunod po natin si Atty. Topacio kung paano naman po siya banatan. Ito po, pakinggan na po natin at panoorin. Mariing binatikos ng Ombudsman ang naging desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division na payagang magpiyansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Tinawag nila itong isang gamot o tableta na mahirap lunukin. Sa kanilang motion for reconsideration, iginiit ng mga piskal ng Office of the Special Prosecutor o OSP ng Ombudsman na ang resolusyong inilabas noong July 31 ay puno ng seryosong pagkakamali. Ayon sa prosekusyon, sa kabila ng dami ng ebidensyang nagpapatunay sa pagkakasangkot ni Revilla sa malversation of public funds, pinili ng korte na pumanig sa hiling ng dating senador para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Inakusahan ng prosekusyon ang korte ng paglihis sa itinakdang batas. Pinag-isaan nila ng korte ang konsepto ng evident proof at prima facie evidence na nagresulta sa maling pagtimbang sa bigat ng kasalanan ni Revilla. Binigyang diin ng OSP na si Revilla ang nagsilbian nilang lead link sa isang malawakang chain conspiracy. Siya umano ang humiling ng listahan ng mga proyekto mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH at humingi ng commitment o kickback bago pa man maisama ang mga ito sa pambansang pondo. Bagamat nanatiling nakatago ang partisipasyon ni Revilla sa implementasyon, siya umano ang nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pera na umabot sa daan-daang milyong piso. Iginiit ng prosekusyon na ang kaso ay tungkol sa pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ginamit umano na mga akusado ang kanilang posisyon upang magpayaman sa halip na pagsilbihan ang mga mamamayan. Dahil sa mga argumentong ito, hiniling ng prosekusyon sa Sandigan Bayan na bawiin at kansilahin ang piyansang ibinigay kay Revilla at muli siyang ipakulong habang tinatapos ang paglilitis sa kanyang kasong malversation through falsification of public documents. Pero Yan po mga kababayan. Grabe no. Talagang Sandigan Bayan po dahil hindi po nagustuhan ni Boying ang desisyon po ng Sandigan Bayan. Kaya po binabatikos niya ang Sandigan Bayan. Pero may sinabi naman po dyan itong si Atty. Topacio. Bordering on contempt yan. Bordering in contempt. Hindi po ba? Hindi mo nasaklaw yan ang Sandigan Bayan. Ibang klase ka. Pagka hindi mo na gusto ang desisyon dahil kayo rin ang may kakulangan sa inyong mga ebidensya. Kaya nga po mahigit 1 taon na wala pa halos na ipapakulong. Tapos pagka nagkaso sila, dahil kaalyado po nila yan di umano, ganyan lang po ikakaso, butas-butas, masisilipan at makapagpipiyansa at mahina lumalabas ang kaso. Tapos ngayon nagagalit-galitan, di umano, para hindi mahalata, di umano. Hindi po ba? Kaya ito po ang banat ni Atty. Topacio. Pakinggan po natin siya at panoorin. Are you happy with the Si Remulla, si Boying Alam mo, Boying, yung pinagsasabi mo laban sa mga hukuman, bordering on contempt yan eh. Oh. Sasabihin mo, inareglo. Ano ba naman yan? Inareglo porket hindi Hindi siya naniwala sa'yo nagdesisyon. na Yun. evidence of guilt is strong. Paano? Kamote naman talaga yung kaso mo kay Revilla na malversation. Alam nyo, hindi po tayo kumakampi kay Revilla Tayo yung mga nanawagan noon na ibalik niya yung pera. Pero this time, kamote talaga ang kaso laban kay Bong Revilla. At halatang political harassment na naman. Iba talaga ang desisyon ng tunay Power na play yan eh. Ito, natatawa ako. Ang problema, natatakot na namang mapahiya si Remulla, si Boying Dapat sana mas katigan ninyo yung tama para naman umalis man kayo, mag-retire man kayo, hindi kayo kahiyahiya. Yun sana. Yun sana. ngayon pa lang kahiya-hiya na sila Di ba? Hindi mo, obvious na obvious. Mag-iwan kayo ng tama, guys. Nakakahiya sa mga batang gusto mag-abogado. Si Remulla, si Boying. Nakakahiya nga naman.
excuse mo, nakakahiya sa mga bata na gustong mag-abogado. Pagka ganito lang po makikita nila na trabaho po ng mga abogado, katulad po yata ng ombudsman. Yung mga kapalpakan po nila, mga kamote, tinatawag na kamoteng kaso ni Atty. Topacio. Pagka po hindi pumabor sa kanila ang desisyon ng Sandigang Bayan. At alam naman po natin kung sino nag-a-appoint sa Sandigang Bayan. Hindi po ba ina-appoint po yan ng Pangulo? Puro appointee rin po karamihan dyan ni Pangulong Marcos ang nasa Sandigang Bayan eh. Pero ngayon po, binabanatan po ni Boying dahil hindi niya po nagustuhan ang desisyon. Dahil daw po si Revilla daw po ay karapat-dapat na makulong at isauli ang mga ninakaw daw po nito sa taong bayan. Mga kababayan, nakita nyo po, kung talagang matibay na matibay ang ebidensya ninyo ng ombudsman, ng DOJ, kay Revilla, makapagpipiyansa ba yan? Hindi po ba? Ngayon, nagagalit ka, Boying. Masyado ka naman nahalata yung galit mo. At ano sabi ni Atty. Topacio? Sobra na. Boundary na yan. Iba na yan. Pinapasukan mo na yung hindi mo saklaw. Ba, maglagay ka naman ng boundary. Ombudsman. Hindi po ba? Ikaw na lang ba pinakamagaling? Pagka nag-file ka ba ng kaso, ibig sabihin ang mga kaso mo, puro malalakas. At hindi katulad ng sinasabi ni Atty. Topacio, na ikaw ay tuta, di umano ng Malacanang, kaya ka nilagay dyan, di umano. Dahil ang hinahabol mo, karamihan ay yung mga naghahanap ng katotohanan at lumalaban sa korupsyon. Hindi kaya katuloy natatawag na kamote ni Atty. Topacio. At syempre po, yan ba ang iiwanan mong legasiya mo? Habang ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno, legasiya mo yan. Hindi ka pa nagre-retiro. Ang tingin sa'yo ng taong bayan ay basura na, di umano. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, si Boying Remulla at si Atty. Topacio. Bordering on contempt, mga kababayan, ibang klase. Pwede pong pagdating ng panahon, alam naman po natin. At nararamdaman po natin pag wala na po sila sa kapangyarihan. Hindi lang po ang issue niya isang damukal sa ombudsman. Ang kaharapin po niyan pagdating ng tamang panahon. Di umano. Meron pa po silang kakaharapin. Yung walang due process. Di umano na ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba lumalabas kidnapping? Nagtataka nga lang po tayo hanggang ngayon eh. Ayaw pa rin magdesisyon ng Korte Suprema sa mga petisyon ng pamilya Duterte sa ginawa sa dating Pangulong Duterte. Yan po ay nagkaroon ng sabwatan daw, di umano, na ipatapon mo ng walang due process ang dating Pangulo. At sila po yata yan. Hindi po ba kasama rin kayo dyan, Boying? Panahon ng DOJ Secretary ka. Di umano. Di po ba? Nagtatanong lang tayo. Hindi naman masama magtanong. Yan po mga kababayan, ang issue po ni Boying kay Revilla na binanata naman po ni Atty. Topacio. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo at tiis-tiis lang po tayo. At maraming salamat din po sa inyo pong lahat na nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you rin po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po at maraming salamat po sa inyo po mga tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho. Eric Hersho from Canada. Kay Baby Roman Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jesus Valdipena, Rolando Guerrero. Kay Felipe Shapno from Texas, USA. Kay Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mila Yi, kay
Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo pong mapagawa. At muli po mga kabayan, taste lang po tayo at doble-doble ingat po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!